Okay, let's go to the examples. So ito, single act of throwing a hand grenade or firing a shot, killing multiple people. Okay? Yung palang firing a shot, no, napaka ano to, no, pwede nating sabihin sa mistake in the blow to eh. Okay, let's go to the examples, no? So, meron ako ditong 5 examples for compound crimes. Meron akong 4 na examples dito for hindi compound crimes, no? As I said nga, ang gusto ko talaga pag nag-discuss ako, marami examples para sa inyo so that you can see, no, yung how the law is applied, di ba? Ano yung proper context ng provision, ano yung proper context ng law na binabasa nyo para subconsciously, maaalala nyo na rin kung ano yung provision. Kasi that's how it happens. Eh. You can illustrate it, magugulat ka, ay, kaya ko na pala sabihin in verbatim yung provision. That's how it works, no? Okay, so una, no? Itong People versus Gillian, short factual backdrop lang tayo. No? Ang nangyari dyan, si Gillian kasi galit kay President Rojas. So ginawa ni Gillian na nangangampanya si President Rojas, binatuhan niya ng granada sa stage. Eh ngayon yung parang, I think, general na andon sa stage, nasipa yung granada. So, alisto. Napunta kayo yung granada sa audience. O di yung audience ang namatay. Maraming audience na namatay, no? Dahil dun sa granada na sumabog. It killed, no? The hand grenade killed multiple people, no? Meron din ibang mga na-injure lang, no? Hindi naman nakasuffer ng matinding, ng matinding wounds, no? So, attempted murder lang yun. By the way, murder to, guys. Kasi explosion yan, eh. Okay? Saka we can say na may treachery din. Kasi gulat, eh. Nanggulat, eh. Bigla lang ng bato, di ba? So, walang opportunity to defend himself, no? Or to defend themselves, no? Pero later on na lang yun sa aggravating circumstance, Article 40. Okay. So, ano ang complex crime dito? May compound crime na ano siya? Complex crime of multiple murders and attempted murders and so on. Yun ang nakalagay sa ruling ng kaso. Yun ang naging crime ni Gillian. No? Another is a mistake in the blue, di ba? Gusto niyang barilin si B, tumama sa likod kay C. Attempted homicide and consummated homicide. Okay? Next, no? The act of raping a girl, no? Causing her physical injuries which required medical attention for about 20 days, no? What's the crime? What's the complex crime? Hindi with, no? And complex crime of rape and less serious physical injuries. By the way, itong mga 20 days na ito, malalaman nyo ito later on sa crime 2. Basta tandaan nyo, pag more than 2 weeks, no? Actually, hindi nga 2 weeks eh. Pag lumagpas na pag ano na 10 days or more na, less serious na yan. Pero that's besides the point, nasa crime 2 na yan. Basta tandaan nyo, less serious physical injury is a less grave felony. So it can be complex. Pwede siyang ilagay sa complex crime. Ano yung isang crime? Rape. Malamang grave felony yan. Diba? We can complex that with less serious physical injuries. Kaya nung na-rape ang babae, nag-suffer din ng physical injuries requiring medical attention for about 20 days. Nagka nagkabugbog-bugbog yung babae. Yan ang crime. Complex crime. Next is, ito ang classic example, guys. Kung tatanungin kayo sa exam, ito ang classic example. Ito. Okay? Stabbing a judge while hearing a case. Hindi naman yung sa judge, okay? I'm saying, ito lagi yung itsura na magiging tanong sa inyo. Homicide and direct assault. Okay? Complex crime of homicide and direct assault or complex crime of, sabihin natin, serious physical injuries and direct assault. No? Yan ang mga probably itatanong sa inyo. Okay? Yan ang ganyan ng pang 2019, tinanong yan. 2018, tinanong din yung ganyan tanong eh. Ng bar, ng for criminal law, back to back. Yung direct assault, kino-complex sa homicide o serious physical.
So maganda pala i-bold letters to. Yan ang normally tinatanong. Okay. Last na example ko dito, stabbing a pregnant woman. Di ba? Abortion and homicide yan. Homicide dun sa babae, abortion dun sa namatay na bata na nasa sinapupunan. Di ba? Okay.